Gumagawa ang Toyota ng bagong makina na sinasabi nitong babaguhin ang buong laro ng industriya ng sasakyan. Habang ang mundo ay nagmamadali patungo sa mga dekoryenteng sasakyan, upang Toyota sa Gumotsless ang isang nakakagulat na anunsyo na maring magbago ng lahat. Bagong pag-unlad. Ang mga EV ay maaring hindi ang hinaharap. Dahil ang bagong hybrid na makina ng Toyota ay isang malaking pagbabago ng laro. Paano kung ang mga EV ay hindi ang hinaharap? Paano kung ang isang bagong makina ay malapit ng makagambala sa buong industriya? Sa loob ng maraming taon, ang Toyota ay naglalaro ng mahabang laro na ginagawang perpekto ang isang bagay sa likod ng mga eksena, habang ang iba ay tumatakbo patungo sa mga baterya at charging station. Ngayon ay handa na silang ihayag kung ano ang maaaring maging pinakamalaking tagumpay nila. Ano ito? Alamin natin. Ang legacy ng Toyota, kung paano ito naging higante. Ang CEO ng Toyota ay gumawa lamang ng isang matapang na pahayag na maaring mag-alog sa buong industriya ng sasakyan. Sinasabi niya na ang kanilang bagong makina ay ganap na sisira sa EV market. Ngunit bago natin matuklasan ang pagbabagong ito sa pagbabago ng laro, kailangan nating maunawaan kung paano nakarating ang Toyota dito sa unang lugar. Aning paglalakbay ng Toyota sa automotive supremacy ay isang kwento ng pagbabago, katatagan, at estratehikong pag-iintindi sa hinaharap. Itinatag noong 1937 ni Kiichiro Toyota, ang kumpanya ay unang lumabas mula sa Toyota Automatic Loom Works, isang negosyo na itinatag ng kanyang ama, si Sakichi Toyoda. Si Sakichi ay isang inventor na binago ang industriya ng tela sa kanyang paglikha ng kauna-unahang automatikong loom sa mundo noong 1924. Ang imbensyon na bayat ay hindi lamang nagpabuti ng kahusayan, ngunit naglalaman din ng prinsipyo ng Jidoka, ang konsepto na ang mga makina ay dapat na automatikong huminto kapag may problema. Ang pilosopiyang ito is magiging foundation ng proseso ng pagmamanupaktura ng Toyota. Ang paglipat mula sa mga tela tungo sa mga sasakyan ay pinalakas ng pangitain ni Kiichiro at ang kapital na nakuha mula sa pagbebenta ng loom patent sa isang British company noong 1929. Sa pagkilala sa potensyal ng industriya ng automotive, si Kiichiro ay nagtatag ng isang automotive division sa loob ng kumpanya ng kanyang ama na humahantong sa produksyon ng unang pampasaherong kotse ng Toyota, ang Model AA, na ito ang nagmarka ng Toyota Motor Official noong 1937. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang Japan ay humarap sa matinding hamon sa ekonomiya. Ang Toyota, tulad ng maraming iba pang kumpanya, ay nakipaglaban upang mabuhay. Sa panahong ito na ang mga pinuno ng Toyota, kasama sina Taiichi Ohno at Eiji Toyoda, ay naghahanap ng mga makabagong paraan upang mapabuti ang kahusayan at mabawasan ang basura. Binuo nila ang Toyota Production System na mas kilala bilang TPS, isang pamamaraan sa pagmamanupaktura na nagbigay diin sa just-in-time na production at Jidoka. Ang sistemang ito ay naglalayong gumawa lamang ng kung ano ang kupuan kailangan, kapag ito ay kinkailangan, at sa eksaktong halaga na kinakailangan. Sa gayon ay pinapaliit ang basura at pag-optimize ng kahusayan. Ipinakilala din ng TPS ang konsepto ng Kaizen, o patuloy ng pagpapabuti, na naghihikayat sa bawat empleyado na aktibong lumahok sa proseso ng pagtukoy at pag-aalis ng mga inefficiencies. Ang kulturang ito ng patuloy na pagpapahusay ay naging malalim na nakaugat sa mga operasyon ng Toyota na humahantong sa makabuluhang pagpapabuti sa kalidad at produktibidad. Ang kanilang pangako sa pagbabago ay higit na ipinakita sa pagpapakilala ng mga pangunahing modelo na tutukuyin ang global presence nito. Ang Toyota Crown, na inilunsad noong 1955, ay ang unang mass-produced na pampasaherong sasakyan ng kumpanya at may mahalagang papel sa pagtatatag ng reputation ng Toyota sa automotive market. Kasunod nito, ang Toyota Corolla ay ipinakilala noong 1966. Idinisenyo upang matugunan ang mga pangangailangan ng isang malawak na hanay ng mga mamimili. Ang Corolla ay naging kilala sa pagiging maasahan at abot-kaya nito. Ang katanyagan nito ay tumaas, at mula noon ay naging isa ito sa mga pinakamahusay na nagbebenta ng mga kotse sa buong mundo na sumasagisag sa pangako ng Toyota sa kalidad at kasiyahan ng customer.
Noong 1980s, pinatatag ng Toyota ang posisyon nito bilang isang pandaigdigang pinuno ng automotive. Ang ipagbibigay din ng kumpanya sa pagiging maasahan, kahusayan, at patuloy na pagpapabuti ay sumasalamin sa mga mamimili sa buong mundo. Ang mga prinsipyong naka-embed sa sistema ng produksyon ng Toyota ay hindi lamang nagpahusay sa mga proseso ng pagmamanupaktura, ngunit nagtaguyod din ng kultura ng korporasyon na nag-prioritize sa kalidad at pagbabago. Ang pundasyong ito ay nagbigay daan sa Toyota na mag-navigate sa mga hamon, umangkop sa pagbabago ng dynamics ng merkado, at patuloy na maghatid ng mga sasakyan na nakamit at lumampas sa inaasahan ng customer. Kaya't tulad ng nakikita mo, ang tagumpay ng Toyota ay hindi nangyari sa isang gabi. Ito ay binuo sa mga tagumpay sa engineering. At isa sa mga pinakamalaking kadahilanan, ang kanilang mga makina ay evolution ng mga makina ng Toyota, pagbabago sa mga nakaraang taon. Mula sa mga maagang pagsisikap nito hanggang sa mga iconic na power plant na naging mga alamat sa mundo ng automotive. Ang mga makina ng Toyota ay patuloy na umuunlad upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga driver at ang mga hamon ng modernong inhinyero. Noong 1930s, sinimulan ng Toyota ang paglalakbay nito sa sasakyan sa pagbuo ng Type A engine, ANG3. 4-litro na inline-6 na makina na Fuits ay ang unang pagsabak ng Toyota sa paggawa ng makina na naglalagay ng pundasyon para sa mga pagsulong sa hinaharap. Pinalakas ng Type A engine ang Model AA sedan, ang unang pampasaherong kotse ng Toyota. Nagmamarka ng isang makabuluhang milestone sa kasaysayan ng kumpanya. Kasunod ng tagumpay ng Type A, ipinakilala ng Toyota ang R-Series engine noong 1950s. Ang mga makinang ito, lalo na ang 0-litro na 3R at 5-litro na 2R, ay kilala sa kanilang tibay, sauce, at pagiging simple. Sila ang naging backbone ng lineup ng Toyota at nagpapagana sa mga modelo tulad ng Toyota Crown at Land Cruiser. Sa mga makina ng R-Series ay ginawa sa loob ng ilang dekada na may iba't ibang mga pag-ulit at pagpapahusay na nagpapatibay sa reputation ng Toyota para sa pagiging maaasahan. Habang pinalawak ng kumpanya ang presensya nito sa buong mundo, lumaki ang pangangailangan para sa mga makinang may mataas na pagganap. Ito ay humantong sa pagbuo ng ilang mga iconic na power plant na mula nun ay nakakuha ng maalamat na katayuan sa mga mahilig at magkakarera. Ipinakilala noong unang bahagi ng 1990s. Ang 1JZGTE at 2JZGTE engine ay marahil ang pinakatanyag sa kasaysayan ng Toyota. Ang 1JZGTE isang 5-litro na twin-turbocharged inline-6 ay nagsimula noong 1990. Itinampok nito ang isang matibay na bloke ng cast iron at nakilala sa likas, na katangian nito na mataas ang revving at maayos na paghahatid ng kuryente. Sa output na humigit kumulang 208 lakas kabayo, pinapagana nito ang mga modelo tulad ng Toyota Chaser, MK2, at Sawara, Stabat na nag-aalok ng kombinasyon ng pagganap at karangyaan. Ang 2JZTE, isang 3, solitro na twin-turbocharged inline-6, ay sumunod noong 1991. Ang makinang ito ay nakakuha ng international na pagkilala para sa lakas at potential night sa pag-tune. Sa factory output na 280 horsepower, pinalakas nito ang Toyota Supra MK4. Bukod sa iba pang mga modelo, ang over-engineered na mga bahagi ng 2J's GTE, tulad ng mga huwad na panloob at iron block nito, ay nagbigay daan sa mga tuner na kumuha ng napakalaking lakas na may ilang build na umaabot sa mahigit 1,000 lakas kabayo. Ang tibay at pagganap nito ay ginawa itong isang alamat sa komunidad ng automotive. Pagkatapos ay meron kaming 4-age engine. Ipinakilala noong unang bahagi ng 1980s, ay isang 1-litro na inline-4 na naging kilala sa pagganap at kakayahang magamit. Nagtatampok ng dual overhead cam na disenyo at 16 na mga balbula. Ito ay gumawa sa pagitan ng 112 at 130 lakas kabayo, depende sa variant. Habang ang mataas na revving na kalikasan at pagtugon nito ay ginawa itong paborito sa mga mahilig. Isa sa mga pinaka-iconic na application ng 4-age ay nasa Toyota AE86, isang magaan na rear-wheel drive coupe na nakakuha ng katanyagan sa mga motorsport.
particular sa drifting. Ang balanse at tunability ng makina ay nagbigay daan sa mga driver na itulak ang AE86 sa mga limitation nito. Ians naging isang kulto na sumusunod na nagpapatuloy ngayon. Ang pangako ng Toyota sa paggawa ng maaasahang mga makinang diesel ay higit na ipinakita ng mga makinang 1HDT at 1KDF-TV na parehong naging mahalaga sa reputation ng Land Cruiser para sa tibay at galing sa labas ng kalsada. Ang 1HDT na ipinakilala noong 1990s ay isang 2-litro na turbocharged inline-anim na diesel engine. Kilala sa tibay at torque nito. Naging popular itong pagpipilian para sa Land Cruiser 80 series. Tayo na nagbibigay ng kinakailangang na kapangyarihan at pagiging maaasahan para sa parehong on-road at off-road adventure. Ang 1KD FTV ay isang 3-litro na turbocharged inline-4 na diesel engine ay nagtagumpay sa 1HDT noong 2000s. Nilagyan ng D4D Common Rail Direct Injection System ng Toyota. Nag-aalok ito ng pinabuting fuel efficiency at performance. Ang engine noon ay pinapagana ng mga modelo tulad ng Land Cruiser Prado at Hilux. Martin, supapatuloy sa pamana ng Toyota ng mga maaasahang diesel powertrain. Gayunpaman, habang ang mga alalahanin sa kapaligiran at ekonomiya ng gasolina ay naging lalong mahalaga, inilipat ng Toyota ang pagtuon nito sa pagbuo ng mga makina na nag-aalok ng parehong pagganap at kahusayan. Ang paglipat na ito ay humantong sa pagpapakilala ng mga teknolohiya tulad ng VVT at ang D4S Fuel Injection System, ipinakilala noong huling bahagi ng 1990s. Pinapayagan ang teknolohiya ng VVTI para sa tuloy-tuloy na pagsasaayos ng timing ng camshaft, pag-optimize ng performance ng engine sa iba't ibang saklaw ng RPM. Pinahusay ng system na ito ang fuel efficiency, binawasan ang mga emission, at pinahusay na power output. Ang mga makinang nilagyan ng VVT, gaya ng 1ZFE at 2ZGE, ay nakinabang sa mas mahusay na tugon ng throttle at pangkalahatang pagganap. Ang D4S system, na ipinakilala noong kalagitnaan ng 2000s, ay pinagsama ang direktang at port fuel injection upang ma-optimize ang combustion. Ang dual injection system na ito ay nagpapahintulot para sa tumpak na control ng air-fuel mixture na nagre-resulta sa pinabuting power delivery, fuel efficiency, at yung mga pinababang emissions. Ang mga makina tulad ng dalawang GRFSE V6 ay gumamit ng D4S na teknolohiya upang makamit ang balanse sa pagitan ng pagganap at responsibilidad sa kapaligiran. Bagamat ang tunay na game changer ng Toyota ay ang kanilang hybrid na teknolohiya, isang bagay na magpapahiwalay sa kanila sa loob ng mga dekada. Paano pinasimunuan ng Toyota ang hybrid na teknolohiya? Ang kapanganakan ng Prius. Ipinakilala sa merkado ng Hapon noong Disyembre 1997. Ang Toyota Prius ay isang groundbreaking na tagumpay. Walang putol nitong pinagsama ang isang 1.5-litro na gasoline engine sa isang decoryenting motor na lumilikha ng isang hybrid na sistema na nag-aalok ng pambihirang kahusayan sa gasolina at pinababang mga emission. Ang makabagong diskarte na ito ay nagbigay daan sa Prius na makamit ang humigit kumulang 2 beses ang kahusayan sa gasolina ng maginoo na mga sasakyang pinapagana ng gasolina noong panahong iyon, na nagmamarka ng isang makabuluhang paglukso pasulong sa teknolohiyang automotive. Ang disenyo ng Prius ay nagsama ng ilang mga advanced na tampok upang mapahusay ang ecological na pagganap nito. Kapansin-pansin, gumamit ito ng regenerative braking system na nag-convert ng kinetic energy sa electrical energy sa panahon ng deceleration, na iniimbak ito sa baterya ng sasakyan para magamit sa ibang pagkakataon. Ang prosesong ito ay hindi lamang nagpabuti ng kahusayan ng gasolina, ngunit pinalawig din ang habang buhay ng sistema ng pagpepreno. Bukod pa rito, gumamit ang Prius ng engine stop-start system. Pinapatay ang makina kapag nakatigil ang sasakyan upang makatipid ng gasolina at mabawasan ang mga emission. Ang sentro ng tagumpay ng Prius ay ang hybrid synergy drive ng Toyota, na mas kilala bilang HSD system. Ang buong hybrid na teknolohiyang ito ay nagpapahintulot sa sasakyan na gumana gamit ang gasoline engine, ang decoryenting motor, o isang combination ng pareho. Depende sa mga kondisyon ng pagmamaneho. Ang flexibility ng HSD ay nagbigay sa mga driver ng pinakamainam na balanse sa pagitan ng performance at kahusayan.
itinampok ng system ang power split device. Isang planetary gear set na namamahala sa pamamahagi ng kuryente mula sa makina at dekuryenteng motor sa mga gulong. Pinagana ng mekanismong ito ang tuloy-tuloy na paglipat sa pagitan ng mga pinagmumulan ng kuryente na tinitiyak ang maayos na acceleration at deceleration. Bukod dito, inalis ng disenyo ng system ang pangangailangan para sa isang conventional na paghahatid, na binabawasan ang pagiging komplikado ng makina at pinahuhusay ang pagiging maaasahan. Ang isa pang mahalagang bahagi ng HSD ay ang teknolohiya ng baterya nito. Ang Prius ay umasa sa isang nickel metal hydride battery pack na pinili para sa balanse ng density ng enerhiya, tibay, at kaligtasan nito. Ang bateryang ito ay gumana kasabay ng dekuryenteng motor upang magbigay ng karagdagang kapangyarihan sa panahon ng acceleration at upang makuha muli ang enerhiya sa panahon ng pagpepreno, na nag-aambag sa pangkalahatang kahusayan ng sasakyan. Kasunod ng unang tagumpay nito sa Japan, ipinakilala ng Toyota ang Prius sa pandaigdigang merkado noong 2000. Mabilis na naging popular ang sasakyan, lalo na sa mga rehiyon na may mahigpit na mga regulations sa kapaligiran at mga pamantayan sa kahusayan ng gasolina. Naakit ang mga mamimili sa Prius hindi lamang para sa mga eco-friendly na credential nito, kundi pati na rin sa pagiging practical at pagiging maaasahan nito. Mabilis na pinalawak ng kumpanya ang hybrid lineup nito upang isama ang mga modelo tulad ng Camry Hybrid, Highlander Hybrid, at kalaunan ang Auris Hybrid. Ang pagkakaiba-iba na ito ay nagbigay daan sa Toyota na magsilbi sa isang mas malawak na madla, na nagpapatibay sa posisyon nito bilang pandaigdigang nangunguna sa mga benta ng hybrid na sasakyan. Noong 2013, naibenta ng Toyota ang mahigit 3 milyong Prius na sasakyan sa buong mundo. Habang nasaksihan ng industriya ng automotive ang lumalaking interes sa mga full electric na sasakyan, napanatili ng Toyota ang isang maingat na diskarte patungo sa umuusbong na teknolohiyang ito. Ang kumpanya ay nagpahayag ng pag-aalinlangan tungkol sa agarang posibilidad na mabuhay ng mga purong EV, na binabanggit ang mga alalahanin sa teknolohiya ng baterya, driving range, at ang kakulangan ng infrastruktura sa pagsingil. Sa halip, nakatuon ang Toyota sa pagpino at pag-promote ng hybrid na teknolohiya nito, na pinaniniwalaan nitong nag-aalok ng mas praktikal at agarang solusyon sa pagbabawas ng mga emisyon at pagkonsumo ng gasolina. Ang diskarte ng Toyota ay nag-ugat sa paniniwala na ang mga hybrid ay nagbigay ng balanseng diskarte sa pagpapanatili ng kapaligiran, sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng pagiging maaasahan ng mga internal combustion engine na may kahusayan ng mga dekuryenteng motor. Tinutugunan ng mga hybrid ang mga limitasyong na uugnay sa maagang teknolohiya ng EV. Ang pragmatikong paninindigan na ito ay nagbigay daan sa Toyota na mapakinabangan ang umiiral na infrastruktura at mga gawin ng mamimili. Yan nagpapadali sa isang mas maayos na paglipat patungo sa mas berdeng transportation. Ang matatag na pangako ng Toyota sa hybrid na teknolohiya ay umani ng parehong pagbubuni at pagpuna. Pinuri ng mga tagapagtaguyod ang kumpanya para sa paggawa ng mga sasakyang matipid sa gasolina na naa-access ng masa at para sa papel nito sa pagbabawas ng mga automotive emissions sa isang pandaigdigang saklaw. Ang Prius, say particular, ay naging simbolo ng kamalayan sa kapaligiran na umaakit ng magkakaibang customer base na kinabibilangan ng mga celebrity, environmentalist, at pang-araw-araw na driver na naghahanap ng matipid na transportation. Gayunpaman, ang ilang mga kritiko nagtalo na pari. Ang pagtuon ng Toyota sa mga hybrid ay nakabawas sa pagbuo at pag-ampon ng mga buong EV. Habang nagsimulang mamuhunan, nang malaki ang mga kakompetensya sa teknolohiya ng dekuryenteng sasakyan, bumangon ang mga tanong tungkol sa pangmatagalang diskarte ng Toyota at ang potensyal nitong mahuli sa mabilis na umuusbong na EV market. Sa kabila ng mga pagpuna na ito, ipinagpatuloy ng Toyota ang pagpapahusay ng mga hybrid system nito na nakamit ang mga makabuluhang pagpapabuti sa kahusayan ng gasolina, pagganap, at pagbabawas ng mga emission sa mga sunod-sunod na henerasyon. At habang pinag-uusapan pa rin ng lahat ang tungkol sa mga EV, ang CEO ng Toyota ay gumawa lamang ng isang nakakagulat na anunsyo na maaaring sirain ang buong industriya.
Ngunit naisip mo na ba kung bakit napakalaban ng Toyota sa mga EV? Ang paglaban ng Toyota sa buong EV. Isang kalkuladong sugal? Hindi tulad ng maraming mga automaker na agresibong naghabol ng mga EV. Ang Toyota ay naging maingat sa paglipat nito. Ang kumpanya ay nagbibigay diin sa isang multi-pathway na diskarte patungo sa zero carbon emissions na kinabibilangan ng mga EV, hybrids, hydrogen fuel cell na sasakyan, at iba pang mga teknolohiya ng powertrain. Ang diskarte na ito ay sumasalamin sa paniniwala ng Toyota na ang pag-asa lamang sa mga EV ay maaaring hindi ang pinakanapapanatiling o praktikal na solusyon para sa lahat ng mga merkado at mga mamimili. Isa sa mga pangunahing reservation ng Toyota tungkol sa isang all-EV na hinaharap ay nakasentro sa mga hamon na nauugnay sa produksyon ng baterya. Ang paggawa ng mga baterya ng lithium-ion ay nangangailangan ng malaking enerhiya at kinabibilangan ng pagkuha ng mga hilaw na materyales tulad ng lithium, cobalt, at nickel. Ang mga prosesong ito ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa kapaligiran, kabilang ang pagkasira ng tirahan at polusyon. Bukod pa rito, ang limitadong kakayahang maggamit ng mga mapagkukunang ito ay nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa pangmatagalang pagpapanatili ng malakihang produksyon ng baterya. Bukod dito, ang halaga ng mga baterya ng EV ay nananatiling mataas. At nag-aambag sa pangkalahatang gastos ng mga dekuryenteng sasakyan. Ang hadlang sa pananalapi na itos ay maaring humadlang sa mga mamimili, lalo na sa mga umuusbong na merkado kung saan ang pagiging abot kaya ang susi. Ipinapangatuwiran ng Toyota na nang walang makabuluhang pag-unlad sa teknolohiya ng baterya at mga pagbawas sa mga gastos sa produksyon, maaaring limitado ang malawakang paggamit ng mga EV. Si Akio Toyoda, ang chairman ng Toyota, ay nagsalita tungkol sa kanyang pag-aalinlangan tungkol sa mabilis na paglipat patungo sa mga EV. Nagbabala siya na ang isang eksklusibong pagtutok sa mga dekuryenteng sasakyan ay maaaring humantong sa hindi sinasadyang mga kahihinatnan tulad ng pagkawala ng trabaho sa mga sektor na nauugnay sa mga tradisyonal na teknolohiya ng makina. Noong Oktubre 2024, binigyang diin ni Akio na ang industriya ng automotive ng Japan ay gumagamit ng humigit kumulang 5 milyong tao. Araw na marami sa kanila ay kasangkot sa gawaing nauugnay sa makina. Ang ganap na paglipat sa mga EV ay maaring malagay sa panganib ang mga trabahong ito na makakaapekto hindi lamang sa mga tagagawa kundi pati na rin sa isang malawak na network ng mga supplier at nauugnay na mga negosyo. Kinukwestiyon din ni Akio ang mga benepisyo sa kapaligiran ng mga EV kapag isinasaalang-alang ang buong cycle ng buhay, kabilang ang pagmamanupaktura at produksyon ng enerhiya. Iminumungkahi niya na ang isang sari-saring diskarte na nagsasama ng mga hybrid at hydrogen fuel cell sa tabi ng mga EV ay maaaring mag-alok ng mas balanse at napapanatiling landas pasulong. Alinsunod sa sari-saring diskarte nito, ang Toyota ay namuhunan ng malaki sa teknolohiya ng hydrogen fuel cell. Ipinakilala ng kumpanya ang Mirai, isa sa mga unang mass-produced na hydrogen fuel cell na sasakyan. Nagpapakita ng pangako nito sa paggalugad ng mga alternatibong mapagkukunan ng enerhiya. Ang mga hydrogen fuel cell ay nag-aalok ng ilang mga pakinabang, tulad ng mabilis na oras ng pag-refueling at mas mahabang hanay ng pagmamaneho kumpara sa ilang mga sasakyang dekuryenteng baterya. Ang mga ito ay naglalabas lamang ng singaw ng tubig, na ginagawa itong palakaibigan sa kapaligiran. Gayunpaman, ang infrastruktura para sa hydrogen refueling ay hindi pa rin nauunlad sa maraming rehiyon, na nagdudulot ng malaking hamon sa malawakang pag-aampon. Ang maingat na paninindigan ng Toyota ay hindi walang batikos. As yung mga analyst ng industriya at mga grupong pangkalikasan ay nagtalo na ang kompanya ay nanganganib na mahuhuli habang ang mga pandaigdigang merkado ay lalong yumakap sa mga dekuryenteng sasakyan. Mabilis na pinapalawak ng mga kakompetensya ang kanilang mga alok na EV at lumilipat ang demand ng consumer patungo sa mas napapanatiling mga option sa transportasyon. Sa kabila nito, nananatiling matatag ang Toyota sa diskarte nito. Ang kumpanya ay patuloy na namumuhunan sa hybrid na teknolohiya at hydrogen fuel cells na naglalayong magbigay ng isang hanay ng mga opsyon upang matugunan ang
Magkakaibang mga pangangailangan ng consumer at mga pangangailangan sa rehayon. Ngunit paano kung ang Toyota ay naglalaro ng mahabang laro? Paano kung meron silang isang bagay na maaaring ganap na makagambala sa industriya ng EV? Ang agham sa likod ng mga makina ng Toyota. Ang industriya ng automotive ay sumasailalim sa isang napakalaking pagbabago. Ang internal combustion engine, na dating sentro ng mobility, ay inalis na ngayon ng mga gobyerno at mga manufacturer pabor sa mga dekuryenteng sasakyan. Ngunit tulad ng tila na ang mga makina ng gasolina at diesel ay nasa bingit ng pagkalipol, ang Toyota ay lumitaw na may isang groundbreaking na pagbabago. Ang mga kamakailang ulat at pag-file ng patent ay nagpapahiwatig na ang susunod na generasyong engine ng combustion ng Toyota ay hindi katulad ng anumang nakita noon. It's hindi lapang isang incremental na mampapabuti. Ito ay isang potential na revolution sa teknolohiya ng engine. Noong unang bahagi ng 2024, ang mga leaked na patent ay nagsiwalat na ang Toyota ay nakabuo ng isang water-cooled na hydrogen combustion engine na idinisenyo upang malampasan ang isa sa mga pinakamalaking hamon ng hydrogen power, ang sobrang init. Hindi tulad ng mga tradisyonal na makina ng gasolina, ang pagkasunog ng hydrogen ay bumubuo ng napakataas na temperatura na maaaring humantong sa mga pagkawala ng kahusayan at mga issue sa tibay. Niresolba ito ng bagong disenyo ng Toyota sa pamamagitan ng pagsasama ng mga water injection valve sa mga intake port ng bawat cylinder. Ang mga balbula na ito ay tumpak na kinokontrol ang dami at timing ng ineksyon ng tubig, na tinitiyak ang pinakamainam na paglamig at makabuluhang pagpapabuti ng kahusayan ng engine. Sinusubaybayan ng Electronic Control Unit ang real-time na data at dynamic na inaayos ang proseso, na nagpapahintulot sa makina na gumana ng maayos sa ilalim ng iba't ibang mga kondisyon. Kung matagumpay, ito ay maaaring mga hulugan ng isang hydrogen-powered engine na nag-aalok ng lahat ng mga benepisyo ng traditional na internal combustion, mabilis na pag-refueling, long range, at mataas na performance ng walang mga carbon emissions. Ngunit ang Toyota ay hindi tumitigil doon. Habang pinagtatalunan ng mundo kung ang mga dekuryenteng sasakyan ang pinakahuling solusyon, ang kumpanya ay tahimik na gumagawa ng mga makabuluhang tagumpay sa teknolohiya ng baterya. Isa sa mga pinakakapana-panabik na pag-unlad ay ang paggawa ng Toyota sa mga solid-state na baterya. Isang teknolohiya na may potensyal na ganap na baguhin ang EV landscape. Hindi tulad ng mga ordinaryong lithium-ion na baterya na gumagamit ng mga likidong electrolyte. Pinapalitan ito ng solid-state na mga baterya ng solidong material. Ang simpleng pagbabagong ito ay nagre-resulta sa napakalaking benepisyo. Ang mga solid-state na baterya ay maaring mag-imbak ng mas maraming enerhiya sa isang mas maliit na espasyo. Ibig sabihin, ay mga sasakyan ay maaring maglakbay ng mas mahabang distansya sa isang single. Mas ligtas din ang mga ito dahil inaalis nila ang panganib ng mga pagtagas at sunog na nauugnay sa mga bateryang nakabatay sa likido. At marahil ang pinakamahalaga, maaari silang singilin sa isang hindi pa nagagawang bilis. Sinasabi ng Toyota na ang kanilang mga solid-state na baterya ay maaring magbigay ng buong singil sa loob lamang ng 10 minuto, na inaalis ang isa sa mga pinakamalaking disbentaha ng kasalukuyang teknolohiya ng EV. Noong Setyembre 2024, ang plano ng Toyota para sa susunod na generasyong produksyon ng baterya ay nakatanggap ng certification mula sa Ministry of Economy, Trade, at Industry ng Japan. Nakatakdang magsimula ang produksyon sa 2026 na may taunang layunin ng output na 9 gigawatt na oras. Kung mananatili ang mga projection na ito, maaaring mauna ang Toyota sa mga kakumpetensya sa karera ng baterya. Panmana na naghahatid ng isang produkto na nagmumukhang luma na ang mga kasalukuyang lithium-ion EV. At ang pinaka-nakakagulat na bahagi, ang solid-state na battery development ng Toyota ay hindi lang para sa mga electric car. Mayroong lumalagong teorya na maaaring isama ng kumpanya ang teknolohiyang ito sa mga hydrogen combustion engine nito, na lumilikha ng isang ganap na bagong kategorya ng mga ultra-efficient na hybrid na sasakyan. Ang mga implication ng next-gen engine na teknolohiya ng Toyota ay napakalaki.
Kung ang mga hydrogen combustion engine ay maaaring gawing perpekto, maaari nilang ganap na alisin ang isa sa mga pinakamalaking disbentaha ng mga EV, ang oras ng pagsingil. Sa halip na maghintay ng 30 minutos ay 10 minuto, isang oras, o higit pa para mag-charge ang isang dekuryenteng sasakyan. Maaaring lagyan ng gasolina ng mga driver ang kanilang sasakyang pinapagana ng hydrogen sa loob lamang ng ilang minuto. Tulad ng ginagawa nila sa gasolina, ang saklaw ay maaari ding mas mahaba kaysa sa mga kasalukuyang EV na ginagawang mas praktikal ang malayuang paglalakbay. At mula sa pananaw sa kapaligiran, ang mga hydrogen combustion engine ay gumagawa lamang ng singaw ng tubig. Ibig sabihin ay zero carbon emissions. Ngunit kahit na higit pa doon, mayroong isang mahalagang kadahilanan na kakaunti ang tinatalakay, ang gastos sa kapaligiran ng production ng baterya ng EV. Ang pagmimina ng mga hilaw na materyales para sa mga baterya ng lithium-ion tulad ng lithium, cobalt, at nickel ay isang prosesong masinsinang enerhiya at nakakapinsala sa kapaligiran. Ang mga makinang pinapagana ng hydrogen at biofuel ay maaring magbigay ng alternatibong ganap na lampasan ang mga alalahaning ito. Sa lahat ng mga pagsulong na ito, ang mundo ng automotive ay umuugong sa mga teorya. Naghahanda ba ang Toyota na gawing hindi na ginagamit ang mga traditional na EV bago pa man sila umabot sa mass adoption? Ani mga eksperto sa industriya ay nahahati. Naniniwala ang ilan na ang diskarte sa multipathway ng Toyota, ang pagbuo ng hydrogen combustion, hybrids, at solid-state EVs nang sabay-sabay, ay maaaring gawin silang nangingibabaw na puwersa sa susunod na henerasyon ng mga sasakyan. Ang iba ay nangangatwiran na ang infrastruktura ng hydrogen ay masyadong atrasado pa rin upang makipagkumpetensya sa mga network ng pag-charge ng EV. At ang Toyota ay maaring tumaya sa isang teknolohiyang napakalayo sa huli para makahabol. Ngunit isang bagay ang malinaw. Habang nagsusumikap ang ibang mga tagagawa na maging ganap na kuryente, pinatutunayan ng Toyota na mayroong higit sa isang paraan upang makamit ang isang carbon-neutral na hinaharap. Ang kanilang pinakabagong innovation ay maaaring yumanig sa pinakapundasyon ng EV. Market at hamunin ang pagpapalagay na ang mga dekoryenting sasakyan ang tanging sagot. At ngayon, tapos na ang paghihintay. Ang game changer. Sa katunayan, sinabi lang ni Koji Sato, CEO ng Toyota, ang aming bagong makina ay sisira sa buong industriya ng EV. Nagdesisyon ako. Ilalagay namin ito sa merkado sa pagtatapos ng 2026. Ngunit bakit napaka-espesyal ng makinang ito? Ayon sa mga tagaloob mula sa Toyota, ang susunod na henerasyong powertrain na ito ay hindi katulad ng anumang kasalukuyang nasa merkado. Ang kumpanya ay naiulat na nakabuo ng isang ultra-efficient na hydrogen combustion engine na higit na nakahihigit sa mga kasalukuyang baterya, electric, at hybrid na teknolohiya. Hindi tulad ng traditional na hydrogen fuel cell ng mga sasakyan na umaasa sa pag-convert ng hydrogen sa kuryente. Ang makinang ito ay direktang gumagamit ng hydrogen bilang isang combustion fuel. Ang resulta ay isang sistema na nagpapanatili ng lakas at bilis ng refueling ng isang gasoline engine habang gumagawa ng halos zero na mga emisyon. Iniulat na isinama ng mga inhinyero ng Toyota ang mga advanced na teknolohiya sa pagpapalamig at samgyatan. Pag-iniksyon na lumulutas sa mga issue sa mataas na temperatura na karaniwang nauugnay sa pagkasunog ng hydrogen. Sa pamamagitan ng paggamit ng isang tumpak na water injection system at proprietary ignition technology, ang makinang ito ay hindi lamang nag-aalis ng mga mapaminsalang carbon emissions, ngunit nakakamit din ang mga antas ng kahusayan na dating inakala na imposible para sa mga internal combustion engine. Iminumungkahi ng mga analyst ng industriya na ang pambihirang tagumpay ng Toyota ay maaaring maghugis muli ng automotive landscape. Sa mga alalahanin sa production ng baterya ng EV, pagmimina ng mapagkukunan, at infrastruktura sa pag-charge na hindi pa rin nare-resolba. Nag-aalok ang isang alternatibong pinapagana ng hydrogen ng isang nakakahimok na solusyon. Ang infrastruktura ng hydrogen refueling, habang nasa pag-unlad pa, ay may potensyal na lumawak ng mas mabilis kaysa sa mga mass EV charging network, na ginagawa itong isang mabubuhay na pangmatagalang kakumpetensya sa mga bateryang dekuryenteng sasakyan.
Ngunit narito ang tunay na kicker. Ang mga implication ng teknolohiyang ito ay higit pa sa mga pampasaherong sasakyan. Ang Toyota ay iniulat na nakikipag-usap sa mga pangunahing tagagawa ng trucking at mabibigat na makinarya upang ipatupad ang makina sa mga commercial na fleet, kung saan ang mahabang oras ng refueling at bigat ng baterya ay nagpapakita ng malalaking hamon. Kung matagumpay, ang makinang ito ay maaaring makagambala sa mga industriya na naging mabagal sa paggamit ng buong electrification dahil sa mga hadlang sa logistic. Sa kabila ng pag-aalinlangan mula sa mga tagapagtaguyod ng EV, nananatiling tiwala ang Toyota na magbubunga ang diskarte nito. Ang kumpanya ay nagkaroon ng mahabang pananaw sa kasaysayan na inuuna ang napapanatiling ngunit praktikal na mga inobasyon kaysa sa mga uso sa industriya. Bagamat maraming mga automaker ang naglagay ng lahat ng kanilang mga taya sa bateryang dekuryenteng sasakyan, ang sari-saring diskarte ng Toyota ay nagbibigay daan sa kanila na mag-hedge laban sa mga hindi inaasahang pagbabago sa merkado at mga teknolohikal na pagsulong. Sa opisyal na paglulunsad na itinakda para sa katapusan ng 2026, ang matapang na sugal ng Toyota ay maaaring muling tukuyin ang hinaharap ng transportation o maging isa sa mga pinakamalaking panganib sa kasaysayan ng automotive. Ano sa palagay mo ang mangyayari? Ipaalam sa amin sa mga komento.